Yun, welcome sa part 2 ng ating weekend charting at pag-usapan natin yung mga stock requests sa part 2 natin. Yun, Ali, SMPH, RCR, SEC, BMWC. Una is Ali. Check natin ang chart ni Ali. Yun, Ali, basag na naman. Basag na naman si Ali, pero this one is due to rebalancing, no? Anyway, let's watch this one kung let's wait for Ali to recover hopefully by Monday. So dapat itong level na to is hindi matuluyan, no? Kung dahil sa rebalancing lang yan, dapat bumalik yan doon at mag-conso ulit doon. Okay? So dapat ganun. Pag nabasag yan, ito na yan, no? Dito na yan ang next. Which is, ito yung ano niya, yung lowest niya during pandemic. As if end of the world na. Pero hindi naman end of the world ngayon, ba't babalik siya doon na? Anyway, naka-offer pessimism lang. May dividend siya na 1%, sobrang baba naman. So, hindi yan enough. So, yun lang, dapat bumalik yan. Otherwise, katay na naman yan si Ali. Kung dito naman siya tatama sa unang guhit, which is unlikely, no? That's 10% drop na naman. Okay. Check natin sa fundamentals kung dapat ba siyang bumagsak doon. So, all buys, 84% upside, 40 pesos. Earnings is actually above estimates, no? Above consensus. Pero lower forecast for 2025, 10%. Pero yung last earnings niya is higher than or in line with estimates, no? Yung annual niya. So in line dito. Though bumagsak yung kanyang residentials pero bumawi naman sa iba. Yung reservations ang mababa. So yun, may impact talaga, no? Anyway, kung long-term ka, yun lang ang ayoko dito, walang dividends. Pero kung long-term ka, reversion, mean reversion, pwede yan. Pwede. Okay, malungkot ang usapan kay Ali. Natin SMPH kung malungkot din. SMPH. Yun, mas mabuti pa to, malakas. Ang reason kasi is may buyback si SMPH. Ali is wala. Okay, kaya kahit pa paano lumalaban. Tapos si SM nag-announce din ng buyback, no? Kasi sobrang cheap na nila. Anyway, going back to SMPH. Yan. Dapat wag yung mabutas. SMPH, 3 buys ang hold, 75% upside, 2% divs. PE niya, 14 times lang historical yan. 30 talaga yan. Grabe talaga ngayon. Lahat cheap. Ang target price niya ngayon is 8%. Above estimates yan, no? Beat estimates yan sa annual. 2025, 3 lang. Mas mababa pa actually siya kay Ali. Kaya maganda rin si Ali. Okay din naman si SMPH. Pares maganda yun, no? Hindi naman pabayang company itong mga to. At hindi maalis sa index. Hindi maalis sa mga index tracking na ETF or whatsoever na product. Yun lang. Negative sentiment lang talaga. Ngayon, basag na, wala na support. No? Baka gusto nilang mag-visit sa kanilang pandemic low. Why not? Ayun, no? Bibisit sila, buy for long term, no? Kahit iwanan mo yun, di mawawala pera. Yun nga lang, liit naman ang dividends kasi nila. Laki-lakihan kasi nila ang dividends para happy. Okay? So, yun lang. SMPH, wala masabi. Dapat yan, bumalik yan dito kasi kung mga rebalancing lang yan, dapat babalik yan doon. No? Yun, doon. Parang ali lang din yan. Kung rebalancing lang itong nangyaring to, dapat babalik yan dito. So, kung bumili ka nung deep, o yun, akyat ka doon ulit. Gano'n pa kalaki ang binagsak nito. Or, medyo lahat talaga. Okay, next is RCR. Ito, mas masaya pa si RCR. Kasi ito is addition, no? Maganda talaga yung may mga inflows kasi may sure na buyer. Tapos, malapit na ang
Rate cut na naman, no? Pinag-uusapan na naman yan sa US. Rate cut. You know, attempting yung kanyang 52-week high na 6.3. Pag yan na break yung 6.3, hindi 52-week high. Next target mo niyan, ito na. 6.7, which is nandun yung mga share swap, 6.7. Okay din yung level na yan. Siyempre naman. Saka ganda ng formation. No? Bullish kumpara dun sa... Maganda talaga ang properties for long term. Kasi magre-recover. Problem lang, walang dividends. Ang dividends nasa REITs, property REITs. O kaya, kaysa mag-MREIT ka, DRCR ka, kaysa mag-ALI ka, di mag-ARIT ka, di ba? Kasi yun yung nagbabayad ng dips na maganda. Kaya pansinin nyo, ang gaganda ng galawan nila, di ba? Kasi nga, kung gusto mong, alam mong magre-recover ang real estate or properties, sure yun, magre-recover yun. Pero nagbabayad mo ng dividends, hindi. Kasi nagbabayad. Itong mga to. Oh. Ito, 1 year na ni Ali. Samantalang dito, quarterly lang niya. Yun ang reason. So, if you want to go properties, go for REITs. RCR, balik kay RCR. Conson High, nag-rebalancing na, hindi pa rin kumalaw. So, I think gusto ko na makita, Conson as breakout. Tapos kumakapal yung volume niya dahil sa inflows. Okay? RCR target price is 7 pesos ang pinakamataas. Tatlong buy, 6% yield. Next, SECB. SECB banks. Biglang nag-spike. SECB. Uy, di maganda ang chart. Void. Sa blue chips lang tayo nagbabay ng dips. Pero pag ganyan, basag. Anyway, hindi naman tinamaan ng rebalancing to. Kaya walang magre-rebalance dito. Plus second liner to. So, ang ating masasabi is no touch. Mukha naman siyang wedge. Yan. Kung wedge yan, okay lang. Pero antayin yung mabasag yung resistance sa falling wedge. Ito, papunta na dito sa breakout point. O kung strong yan, datag-hold yan sa ibabaw. Pero hindi. Yun. Lapit na. Anyway, ganito na lang. Kung may hawak ka, dapat bumalik yan dito. At mag-hold. Hold mo rin. Pag bumalik dito at bumagsak, dito pa lang benta mo na sa resistance, sa retest, no? Target price dyan is 78 ang consensus. Mataas naman talaga. Hindi, tinamaan na, 78 lang, oh. Kaya sa kanya is 108. Medyo tumama na rin. 4% yield. Magdi-declare to? Nag-declare na. Nagdi-declare to. Yun. Announcement is March 26. 150. 150. 2% lang. Walang play. Okay, next is MWC. MWC. Ito yung isa pa nating stock na gustong panoorin. Ayun, may dividends na malaki. 5.5 at 0.5. So that's 6% yield. Hindi nagbagsakan, di ba? Pero siya hindi nagugulo at nagko-conso on high. Ang gusto natin mangyari dyan is mag-conso pa ng konti at breakout. Okay? Bullish yun pag nangyari yun. Pag binura natin yung drawing, pwede na natin lagyan dito yan. Kaya lang kasi yan. Yung kanyang pole. Yun. So, sa technicals lang. Breakout dyan, ang target niya is 35. Sa FA, ang target niya is 35 din. 35, 36. May consensus na iba-iba. Average, 32 average fair value. Pwede na 35 para hold number. All buys, 5% yield plus special value 6. Earnings, panalo sa earnings.
Ito na yung sinabi natin na buy the dip kahit hindi pumasok sa MSCI or sa FTSE kasi nga maganda yung earnings, magbibigay ng higher dividends. Nangyari nga, no? Yun. Forward PE is 6, historical is 9. So, cheap. Parang growth story to. Ayan. Plus IPO ni Maynilad. So, pwede siyang maging valuation benchmark ni Maynilad. So, pwedeng, or ni Manila Water. Kaya, pwedeng umakyat. Okay, so, goods yan. Manila Water. And, wala na. Yun. Thanks for watching. At again, if you want to learn yung mga pagbasa ng valuation, yun, pagbasa ng REITs, mag-bottom fish, mag-play ng rebalancing, at magbasa ng general market, yeah, mag-enroll na kayo sa malapit na yan. March 15 na start. And matatapos yun ng April 5. At during those day na tayo nag-aaral, ay kasama namin kayo sa Discord para maglaro sa Philippine Stock Exchange kasama ang crypto at kung meron din sa outside crypto or PSE sa mga global stocks and ETF. Yun lang. Thanks for watching at kita-kits Wednesday sa live charting natin.